So yun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw, ang topic naman natin is kung kailan matatawag yung isang trabaho or activity na working at heights. No, so kailan nga ba natin matatawag? No, so matatawag natin yung isang trabaho or activity na working at heights pag yung isang worker o yung nagtatrabaho is umangat yung paa niya sa pinaka-ground. No, so ibig sabihin walang exact height kung yun ay 1 meter ba, 2 meters ba ang matatawag natin ang working at heights, or yung nagtatrabaho doon sa second floor, or yung nagtatayo ng scaffolding, or yung nagtatrabaho doon sa mga bubong natin. No? So kahit ito lang yung apakan niya, matatawag pa rin natin yun na working at heights kasi nandun pa rin yung potential na mahulog siya, no? O ma-fall siya doon sa kanyang ginagawa. No? So sa madaling salita, lahat ng trabaho na maaaring mahulog yung isang tao, matatawag natin yun na working at heights. No? So yung ganun. No, so ngayon, ang tanong naman natin is kung kailan tayo pwede gumamit ng full body harness. No? So yung paggamit ng full body harness, kung susundin talaga natin yung sa standard, dapat nasa 6 feet or 1.8 to 2 meters or more, required tayong magsuot ng full body harness. No? So yung ganun. No, so ngayon, ano naman yung mga kailangan nating gawin pagka mayroong working at heights, or ano naman yung mga dapat natin i-ensure, no, bago yung bago mag-umpisa yung trabaho or yung working at heights natin. No? So dapat i-ensure natin siyempre yung work permit, na dapat meron tayong approved work permit din sa site. Tapos pangalawa, ensure natin na bago mag-start yung trabaho, dapat meron tayong toolbox. No? Although hindi lang naman sa working at heights dapat, no, lahat ng activities natin before tayo mag-start na nagkakaroon muna tayo ng toolbox talk or toolbox meeting. No? So para mapag-usapan yung step by step ng trabaho at saka yung mga hazard at saka yung mga safety precaution, mga mapag-usapan natin dun sa toolbox meeting natin. Tapos pangatlo, mag-conduct tayo ng risk assessment, no? Kung gaano ba kataas yung pagtatrabahuan, kung ano yung mga kailangan natin ng mga safety precaution, kung kailangan ba natin ng magsuot ng harness, or kailangan ba natin ng guardrail, yung mga ganun, kailangan ba natin ng railings, no? Nandyan yung mid-rail to board, kailangan ba natin ng maglagay ng safety net, yung mga ganun. Tapos yung pang-apat, i-ensure natin yung gagawa or yung worker doon na ma-assign is kompetensya. At saka kung yung working at heights na yan ay nag-scaffolding, kailangan main sito or certified yung workers natin, yung mga ganong bagay. No, so yun lang naman, at sana meron kayong natutunan para sa ating video na ito. Maraming salamat and God bless.